Hila-hila ni Ebong ang katawan ni Margarita na kilalang aswang sa kanilang lugar. Ilang buwan na rin nila itong tinutugis dahil lagi na lamang silang natatakasan nito. Isang tiktik na uri si Margarita at ilang sanggol na rin ang nabiktima nito. Subalit ang masamang gawain ay talagang masusupil sa madali o sa tagal man ng panahon. Sa galit ni Ebong ay pinagpira-piraso niya ang katawan ng aswang. Sa bawat taga nito ay katumbas ng isang biktima. Sabihin mo sa akin kung ilang sanggol na ba ang naging biktima mo? Tanong dito ni Ebong. Kahit wala nang kawala ang aswang ay ngumisi lamang ito at tila nang aasar pa. Isang sapak naman ang itinumbas ng albularyo sa nilalang na ito. Ipinako ni Ebong sa krus si Margarita at habang nakadiba ito ay pinapahirapan naman siya ni Ebong sa pamamagitan ng pagtaga sa iba't ibang bahagi ng katawan. Umaatungal ang aswang sa kanyang bawat sugat na natatamo. Kahit nasa ganoong sitwasyon na ang aswang, ay matapang pa rin ito at pilit pinipigilan ang paghihirap. Pakiramdam ni Ebong ay hinahamon pa siya ng aswang. Nanlilisik ang mga mata nito na parang kakainin ng buo itong si Ebong. Habang ang kanyang ama na si Pasyo ay nakaupo lang sa likuran ni Ebong at nananabako. Anong oras na ba, Ebong? Tapusin mo na yan at maaga pa ako sa laot bukas. Tanong dito ni Pasyo. Mauna ka na, Itay. Hindi pa ako nagsasawa sa pagpaparusa ng isang ito. Sagot naman dito ni Ebong. Tumayo na ang ama at nauna nang pumanhik ng bahay. Samantala, patuloy pa rin sa pagbibigay parusa ang albularyo. Biktima rin kasi ni Margarita ang asawang buntis ng kanyang kaibigan. Kaya naman ganoon na lamang kagigil ang albularyo na pahirapan ang tiktik. Hinila ni Ebong ang dila ng tiktik at nagpupumiglas na ito. Umabot sa mahigit 1 metro ang haba ng pagkakahila ni Ebong sa dila at agad niya nga itong pinutol gamit ang itak. Sumigaw ang aswang sa tindi ng sakit. Kasunod nito ay inumpisa niya ng pinutol ang mga paa ng aswang. Animoy karning baboy na pinagtatadtad ng binatang albularyo ang katawan ni Margarita. Buhay pa rin ang aswang ngunit hinang-hina na ito dahil sa halos maubos na ang dugo nito. Kinabukasan ay halos kumalas ang kaluluwa ni Pasyo nang bumulaga sa kanyang harapan ang pugot na ulo at pakpak ni Margarita na isinabit ni Ebong sa puno ng nyog. Nakabuka pa ang mga pakpak nito. Nakadilat ang mga mata at nakabuka ang bibig. Anak ng... Hoy, Ebong, bakit nilagay mo to dito? Sira ulo ka, talagang bata ka. Gulat na wika dito ng kanyang ama. Palatandaan niya ni Tay, para sa mga aswang o kahit ano pang uri ng nilalang ng dilim na balak magtangkad dito sa isla ng Jomalig. Sagot naman dito ni Ebong. Napailing na lamang ang ama nito at pumasok na muli sa bahay upang maghanda na sa pamamalaot. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Ako si Jojo, tubong Gumaka, Quezon Province. Minsan sa kapiestahan ng aming lugar ay dumagsa ang aking mga kamag-anak na nagmula pa sa iba't ibang bahaging lugar. Nakatuon ang aming pansin sa mga kamag-anak namin na nagmula pa ng Maynila. Bihira lang kasi namin silang nakakasama. Nangyari ang salo-salo naming noong 2023 lang. Sa gabi ng piyesta ay nagsiuwian na ang mga bisita at kaming
magkakamag-anak na lamang ang natira. Puno ng tawanan at biruan ang gabing yun, hanggang sa nagtanong ang dalaga sa aming grupo kung may alam ba kung kwentong nakakatakot sa gumaka. Natigilan naman ang lahat dahil sa bigla ang pagsingit nito ng kanyang tanong. Alam mo, Giselle, may mangilan-ngilang kwentong aswang sa lugar nito pero hindi naman detalyado at mukhang kuro-kuro lamang eh. Pero may alam akong kwento. Minsan kasi napadpad ako sa lugar ng aking kaibigan. Wika ko sa kanya. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1978 sa isla ng Jumalig, Quezon Province. May mag-amang albularyo na sina Pasio at Ebong. Si Pasio na ama ni Ebong ay isang mangingisda, samantalang si Ebong ay isang matador. Hindi siya ang matador na nasa palengke kundi kinukuha lamang siya kapag may magpapakatay ng baboy o anumang hayop. Sa kabila ng kanilang trabaho ay ginampanan pa rin nila ang panggagamot at pangangalaga sa mga tao bilang mga may aral sa kanan. Ang mag-ama ay ulila na dahil nasawi ang ina at dalawang kapatid ni Ebong sa bagyo. Kahit albularyo na itong si Ebong, ay ginagabayan pa rin ito ng kanyang ama. Dahil sa kalooban nito ay may nabuong galit gawa nga ng noong hindi niya nailigtas ang mga mahal sa buhay sa kasagsagan ng bagyo. Kaya sa tuwing may nahuhuli na aswang ay tiyak na makakaranas ito ng matinding paghihirap bago ito mawalan ng buhay. Minsan isang hapon, kakababa lang ni Pasio sa bangka mula sa laot ay sinalubong na siya ni Temyo. Tumatakbo ito at tila aligaga itong hinihingal na humingi ng tulong kay Pasio dahil kinulam daw ang kanyang asawa. Habang mabilis silang naglalakad patungo sa bahay ni Temyong ay naibahagi ng lalaki na noong nakaraang araw ay may nakaaway daw ang kanyang asawa na taga-kabilang baryo dahil sinisingil niya ito ng utang, ngunit hindi nagbayad at nagalit pa. Iyon ang pinagdududahan ni Temyong na kumulam sa kanyang asawa. Walang iba kundi ang babaeng si Miding. May usap-usapan na isa daw itong mangkukulam. Sa pagdating nila ng bahay ay naabutan nila itong namimilipit sa pananakit ng sikmura. Nakadapa na ito sa sahig habang sumisigaw. Para daw may tumutusok sa kalooban ng kanyang tiyan. Nang pinulsuhan ito ni Pasio ay kumpirmadong nakulam nga ang babae. Inakay nila. Patungo sa kama ang babae. Nagpakuha ng langis si Pasio at isang dakot na abo mula sa panggatong na kahoy. Hinalo ng albularyo ang langis at abo. Matapos nito ay gumuhit siya ng krus sa noo ng biktima. Dito biglang lumiyad ang babae na tila sinaniban. Magpakilala ka sa akin. Maaari pa kitang bigyan ng pagkakataon kung susunod ka lang sa akin. Wika ni Pasio sa kaluluwa ng mangkukulam. Patuloy na lamang sa pagsigaw ang biktima. Ngunit garalgal na ang boses nito na animoy 2 tao ang may gawa ng tunog. Sa pagpapatuloy ng gamutan ay napasuko na rin ang mangkukulam at umamin na siya, si Miding. Binigyan man ng pagkakataon ni Pasio ang mangkukulam ngunit hindi ito nagpakampante. Nag-imbestiga tungkol dito ang albularyo at napag-alaman niya na malimit daw itong ginagawa ni Miding. Kinukulam niya ang mga taong pilit siyang sinisingil sa pagkakautang. Naku naman po, Itay.
Bakit mo pa binuhay ang hayop na yon? Gawain na pala talaga niya yan eh. Wika dito ni Ebong. Ano ka ba naman, Ebong anak? Lahat ng tao ay may karapatang magbago. Malay mo sa pagkakataong ito ay magbago na siya. Tugon naman dito ni Pasyo. Kung unang beses pa lang niya yung ginawa, baka pwede pa. Pero ikaw na ang nagsabi na gawain na pala niya yan. Muling wika ni Ebong. Makalipas ang ilang araw, may nabalitaan si Pasyo na may pinaslang si Miding at mismong kababaryo lang nila. Nagtinginan ang mag-ama at napailing na lamang itong si Ebong. Anong sabi ko sa iyo, Itay? Tignan niyo po kung ano ang nangyari. Tugon dito ni Ebong. Ikaw na ang tumapos nito, Ebong. Utos naman dito ni Pasyo. Nang marinig ng binata, napangisi naman ito sa kanyang nalaman. At kinabukasan mismo ay nagtungo ang binata sa bahay ng biktima. At tanging pagkaawa na lamang ang nadama nito dahil sa mga anak na naulila. Inalam ni Ebong kung saan nakatira itong si Miding. Nang kanya itong puntahan sa bahay, ay tuwang-tuwa pa itong nakikipagsugal sa mga kaibigan. Base sa obserbasyon ni Ebong, ginagawang pasugalan pala ang bahay ni Miding. Dahil sa ginawa nito, ay isang demonyo na ang tingin ng binata sa mangkukulam. Pasimple itong naglakad sa bakuran kung saan nakailera ang mga mesa para sa pasugalan. Patawa-tawa pa si Miding dahil maswerte daw siya sa araw na iyon. Hanggang sa itinarak ni Ebong ang kutsilyo sa dibdib mismo ng mangkukulam. Ilang segundo ding natigilan ang mga tao at nagpulasan ito sa paghugot ng kutsilyo at dito na bumulwak ang napakaraming dugo. Diretso sa puso ang tama, kaya ganoon na lamang kung bumulusok ang dugo ni Miding. Matapos nito ay ginilitan pa ni Ebong ng leeg ang walang kalaban-laban na mangkukulam. Ni isang salita ay walang binanggit si Ebong at pasimple lang din itong naglakad at umalis na sa lugar. Walang naglakas loob na ireklamo si Ebong dahil ang mas totoo ay ikinasaya pa ng mga tao na nawala na itong si Miding. Ang tanging meron lang si Miding ay ang sunod-sunuran na kanyang asawa. Isang araw, pinuntahan ni Tolome itong si Ebong dahil nangangailangan ito ng kasama. May nakuhang alok kasi itong si Tolome bilang tagakatay sa gagawing piging na nasa kabilang bahagi pa ng isla. Dagdag pa nito, baguhan lamang daw ang pamilyang iyon at nakabili ng malaking lupain. Kaarawan kasi ng panganay na anak ng pamilya, kaya magkakaroon ito ng paghahanda. Laking tuwa naman ni Ebong dahil kailangan nila ng pera para sa pagpapaayos ng bangka ng kanyang ama. Gayunpaman, makalipas ang 2 araw, ay tumungo na ang magkaibigan sa nasabing isla. Namangha naman si Ebong sa laki ng bahay nito na kakatapos lang may tayo. Ano sa tingin mo, pare? Tiba-tiba tayo rito. Ayon sa kakilala ko, malaki daw kung magbigay ang may-ari. Tanong dito ni Tolome. Mukhang naka-jackpot yata tayo. Gaano karami kayang hayop ang kakatayin natin? Wika naman dito ni Ebong. Malalaman natin yan mamaya, pre. Muling turan ni Tolome. Pinapasok na sila sa katiwala na kakilala ni Tolome. Dinala sila nito sa likod bahay at binigyan ng makakain. Hapon pa at nagpapahinga pa daw ang kanyang amo. Nang matapos silang magmerienda, ay doon lang sila pwedeng tumambay sa likod. Hinanap naman ni Ebong ang kakataying hayop dahil ni isa
ay wala siyang nakita. Ayon naman sa katiwala na si Berting, ay baka bukas pa darating ang mga kakatayin. Masayang nagkwentuhan sina Ebong at Tolome hanggang sa lumapit si Berting at sinabing nais daw silang makilala ng may-ari. Dinala naman sila ni Berting sa harapan ng bakuran. Natanaw na ni Ebong ang nakatalikod na lalaking may-ari ng bahay. Tila ba sinampal si Ebong dahil sa nakakasulasok na amoy nito. Biglang nag-iba ang pakiramdam ni Ebong. Sa pagharap nila sa may-ari ay todo bigay galang si Tolome dito, habang si Ebong naman ay natural lang ang dating. Ayon sa may-ari na nagpapakilalang si Miguel, mamayang gabi na raw darating ang mga karne. Napatanong naman si Tolome kung bakit karne na agad. Buong akala niya kasi ay kakatay sila ng baboy o anumang hayop. Bahagyang ngumiti naman si Miguel at sinabing hihiwain na lang daw nila sa maliliit ang mga karne at tapos na ang kanilang trabaho. At sa tagpong iyon, mismo ay ibinigay na ni Miguel ang kabuang bayad para sa kanilang serbisyo. Laking pasalamat naman ni Tolome dahil higit pa sa kanyang inaasahan ang ibinigay ng may-ari. Pasimple namang ngumiti at nagpasalamat itong si Ebong. Matapos nito ay umalis na ang may-ari at silang dalawa naman ay bumalik na sa kusina. Habang nasa kusina ay galak na galak ang itsura ni Tolome. Subalit hindi tinanggap ni Ebong ang kanyang parte. Bagkus, kukunin na lang daw niya kapag pauwi na sila. Nag-umpisa nang ngasain ni Ebong ang kanyang itak. O pre, sarili mong itak ang gagamitin. Marami naman dyan oh. Gulat na tanong dito ni Tolome. Oo pare, mas gamay ko kasi ito eh. At sasabak ito sa laban mamaya. Sagot naman dito ni Ebong. Sige, ikaw ang bahala. Mamimili na lang ako dito kung ano ang gagamitin. Maghihiwa lang pala tayo. Anong karne kaya yon pre? Muling tanong dito ni Tolome. Nagpatuloy naman si Ebong sa paghahasa habang pinakikiramdaman ang buong bahay. Dahil si Miguel ay isang aswang at hindi imposible na ang buong pamilya nito ay mga aswang din. Sa kanilang pag-uusap ni Tolome ay nalaman niya na may 5 miyembro ang pamilya at paniguradong may mga katiwala ito na mga aswang din at tiyak rin siya na ang mga bisita ay puro ding aswang. Maya-maya pa ay dumating itong si Berting. Ipinaalam niya na dumating na ang mga bisita. Mga kamag-anak lang pala ng pamilya na nagmula pa sa malayong lugar. Nagdahilan naman si Ebong na hihingi siya ng tubig kaya isinama niya itong si Berting sa loob. Nasipat ni Ebong ang iilan sa mga bisita at tama nga siya. Lahat ng mga iyon ay purong mga aswang. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang mga karne na nakalagay sa malalaking timba. Dinala ito ng 4 na mga kalalakihan sa kusina at amoy na amoy ni Ebong ang mga tunay na pagkatao ng mga ito. Sa pagbukas nila ng timba ay tumambad kay Ebong ang mga karne ng tao. Mga putol na kamay at paa at iba pang bahagi ng katawan ng tao. Habang si Tolome ay walang kamalay-malay na ang kanyang mga inilalabas na karne ay karne pala ng mga tao. Hindi na ikubli kay Ebong ang sabulag na inilagay ng mga aswang sa karne. Ganadong naghihiwa na itong si Tolome. Samantalang nagpaalam muna si Ebong sa kanyang kaibigan dahil sumama ang kanyang tiyan
at kailangan niya munang gumamit ng banyo. Pero ang totoo ay naghahanda na si Ebong sa labanan na mangyayari. May nakita siyang maliit na pinto sa bakod ng lugar na nasa likod bahay. Sinira niya ang kandado sa nakataling kadena ng pinto. Ibinalik niya ito sa ayos para isiping nakatali pa rin ito. Inuwa niya ang nasipat na 2 galon ng langis at inipon niya sa likod ng palikuran. Inilagay niya ang mga langis sa supot at sa pagbalik niya ay patuloy pa rin sa paghihiwa ng karne itong si Tolome. Pare, may maliit na pinto sa likod ng bahay. Doon ka dumaan at huwag kang titigil sa pagtakbo hanggang sa makarating ka sa sakayan. Mahinang wika dito ni Ebong. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo, pare? Pagtatakang tanong naman dito ni Tolome. Dito na ipinagtapat ni Ebong ang katotohanan sa kanilang ginagawa. Upang maniwala sa kanya ang kaibigan, ay nag-usal siya at inihip sa mata ni Tolome. Ganoon na lamang ang pagkagulat ni Tolome sa mga nakitang karne. Pinigilan ng albularyo ang muntik ng pagsigaw nito sa labis na gulat. Napatras ang kaibigan sa tindi ng kilabot. Pinakalma muna niya ito at pinapunta sa likod bahay. Nang nakalabas na si Tolome, ay inumpisahan na ni Ebong na buhusan ng langis ang kusina. Hanggang sa gilid ng bahay, bitbit niya ang bayong na pinaglagyan ng mga nakasupot na mga langis. Dito sinindihan na ng albularyo ang kusina at mabilis na kumalat ang apoy patungo sa gilid ng bahay. Tumakbo naman si Ebong sa harap ng bahay kung saan naroroon si Berting na nag-aasikaso ng mga bisita. Berting, tumakas ka na. Mga aswang ang pinagsisilbihan mo. Sigaw dito ni Ebong. Gulat na gulat si Berting at hinila niya si Ebong palabas ng bakod. Muli niya itong sinabihan na tumakas at magtungo na sa sakayan si Tolome. Nagtataka man ng katiwala at nang makita niyang nagliliyab na ang likod bahay ay tumakbo na lamang ito. Muling humarap si Ebong sa mga natatarantang aswang. Inihagis niya ang mga supot ng langis sa iba pang bahagi ng bahay dahilan sa pagkalat pa ng apoy. Wala nang madaanan ng aswang kundi sa entradang pinto na lang kung saan naroroon itong si Ebong. Nahawak ang itak at nakasinding gasera. Patayin niyo na yan, lapastangan yan. Wika dito ni Miguel. Dito lumabas ang 5 kalalakihan sa pinto at nagpalit na ng anyo. Inihagis naman ng albularyo ang gasera sa entradang pinto dahilan sa pagliyab nito ng lupa. Akmang aatake na ang isang aswang. Hinagis naman niya dito ang huling supot ng langis dahilan upang magliyab na rin ito. Pinagtataga niya naman ang mga umaataking aswang. Hindi magkamayaw ang mga aswang na nasa loob pa na nagliliyab na ang bahay. Ang iba ay pilit na tumalon sa bintana ngunit nagtamo ito ng matinding paso. Habang nakikipaglaban si Ebong, ay nasipat niya si Miguel na yakap-yakap ang pamilya sa gitna ng sala at nanilisik ang mga mata na nakatitig sa kanya. Nag-aangila na ang mga aswang na nakulong sa apoy. Kasama na ang pamilya ni Miguel. Subalit, alam niyang hindi niya kakayanin ang mga aswang na nakapalibot na sa kanya. Nang mapansin niya na may mga tao nang nagkukumpulan sa labas, ay ginamit niya itong pagkakataon upang tumakas. Mabilis siyang tumakbo palabas at nagpakawala ng tigalpo sa mga sumunod na aswang. Isinara niya ang pinto ng bakod at tumakas na siya ng mabilis.
Nagsisigawan naman sa takot ang mga tao dahil sa kanilang nakitang mga aswang. Pinagsisigawan naman ni Ebong na mga aswang ang nasa malaking bahay. Nagkaisa naman ang mga tao at kumuha ng mga sulo at sandata na nakaabang ang mga ito sa labas ng bahay. Iniwan ni Ebong ang lugar habang nagliliyabat, natutupok na sa apoy ang buong bahay. Tanging mga sigaw at pag-angil ang naririnig mula sa mga aswang na hindi na nakatakas sa loob ng bahay. Sa pagdating niya, sasakayan ay naroroon na itong sina Berting at Tolome na hindi rin mapakali. Laking tuwa nila nang makitang paparating na si Ebong. Hindi naman sila makapaniwala, lalong-lalo na si Berting, na ang pinagsisilbihan pala niya ay purong mga aswang, habang si Tolome naman ay nagkasugat-sugat dahil sa masukal na lugar na kanyang sinuot. Tanaw nila ang makapal na usok mula sa bahay. Sumakay na sila agad ng tricycle. Nakaligtas naman si Ebong pero aminado siya na nabalot din siya ng takot at kaba. Dahil ito pa lang ang unang beses na ginawa niya ang pagsunog at makaharap ang napakaraming aswang. Halos hating gabi na nang sila'y makauwi. Ibibigay na sana ni Tolome ang pera ni Ebong, ngunit hindi niya tinanggap ang salapi na nagmula sa aswang. Nang mailahad niya ito sa kanyang ama, ay hindi naman napigilan ni Pasyo na pagsabihan ng kanyang anak. Baka nakakalimutan mo, Ebong. Albularyo ka at hindi antingero. Wika dito ni Pasyo. Kung pinayagan mo kasi ako dati na kumuha ng mutya, tiyak malaking tulong ito sa akin. Sagot naman dito ni Ebong. Magtigil ka. Sa ugali mong mainitin ng ulo at sugod lang ng sugod, tiyak ikakapahamak mo pa. Malakas na wika ni Pasyo. Para kay Pasyo, kalabisan na kapag naging antingero pa si Ebong. Nangangamba ito na baka hindi na nito kayanin ang magkaroon ng mutya, o baka mas magiging mapangas pa ito na maaari nitong ikasawi. Noon kasi ay may mga naging kaibigang antingero itong si Ebong. Inaya siya nito na kumuha ng mutya sa darating na mahal na araw. Subalit tumutol ang ama nito. Hindi na lang nagpumilit si Ebong kaysa naman magkaroon pa sila ng sigalot sa kanya ng mismong ama niya. Makalipas ang ilang linggo, mula sa pagkakasunog ng bahay ng aswang, ay may natagpo ang bangkay sa liblib na lugar. Kung hindi pa ito nangamoy, ay hindi ito makikita. Tinatayang nasa ilang araw na ang bangkay na iyon. May malalim na taga ito sa leeg na naging dahilan ng kamatayan ng lalaking nakilala naman sa pangalang si Tiboy. Isang magtutuba. Ilang araw na pala itong hinahanap ng kanyang pamilya. Ayon sa kanyang asawa, wala naman daw nakalitan o naging kaaway itong si Tiboy. Kilala din ito sa lugar na mabuting tao, kaya ganoon na lamang ang pagtataka ng mga tao kung sino ang pumaslang sa kawawang magtutuba. Sa pag-oobserba naman ni Pasyo, ay walang senyales na may kinalaman ang anumang nilalang ng dilim sa biktima. Kaya naman pinaubayan niya na ito sa mga otoridad. Nagpatuloy ang buhay ng mag-ama bilang albularyo. Hanggang isang araw ay may natagpuang bangkay na naman, at sa pagkakataong ito ay kasamahan nito ni Pasyo na mangingisda. Diyos ko, Ruben. Sino ang may gawa sa'yo nito? Wika nito sa kanyang sarili. Nanlumo ng gusto si Pasyo dahil kaibigan niya na ang naging biktima.
Katulad sa nauna, ay may malalim rin na taga sa leeg ang biktima. Walang senyales na pinahirapan o nanlaban ang biktima. Para bang bigla na lamang itong tinaga ng harap-harapan. Isang taga ngunit halos humiwalay na ang ulo nito sa katawan. Ibig sabihin, napakatalas ng patalim na ginamit at malakas na tao ang may gawa nito. Ano, Itay? Hindi pa ba tayo kikilos? Wala namang silbi ang mga otoridad ukol dito. Pagtatanong dito ni Ebong. Talagang kikilos na tayo, Ebong. Responsibilidad natin ang pangalagaan ng mga tao. Biktima man ito ng nilalang ng dilim o ordinaryong tao. Sambit naman dito ni Pasyo. May gumagalang baliw dito sa atin, Itay. Humanda sa akin yan. Mariing wika ni Ebong. Ayan ka na naman, Ebong. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na lumabang ka ng naaayon sa tama, hindi dahil sa paghihiganti. Paano ka makakapag-isip ng tama kung paiiralin mo lagi ang galit? Wika dito ni Pasyo. Matapos nito, nagkasundo ang mag-amang albularyo. Nasalitan sila sa pagroronda tuwing gabi. Hanggang hating gabi, si Pasyo at papalit naman si Ebong hanggang umaga. Pero hindi sapat na silang dalawa lamang, kaya humingi ng tulong si Pasyo sa kapitan upang maglunsad ng pagpupulong. Tumugon naman ang kapitan at nagpatawag ito sa pagpupulong kasama ang ibang kalalakihan sa kanilang lugar na nasa hustong gulang. At sa awa naman ng Diyos ay marami ang tumugon. Kailangan ang pagbabantay sa bawat isa. Gumawa na rin ng mga sandata ang mga kalalakihan tulad ng Itak at Sibat, habang ang mga kababaihan ay gumawa ng mga sulo. Nagtayo rin sila ng malaking kamalig upang doon ilatag ang mga gamit at bilang tagpuan na rin para sa kanilang salitan sa pagroronda. Nagmistulang isang maliit na piging ang kamalig dahil sa mga kape at iba't ibang pagkain. Hindi rin matatawaran ang dedikasyon ng mga taga-baryo sa pakikipagkooperasyon. May naglalatag ng mga banig sa ginawa nilang mga papag. May mga magdamagang sigarin sa lugar ng tagpuan. Natuwa naman si Pasyo dahil sa pagkakaisa ng mga tao sa oras ng panganib. Pati ang mga kababaihan ay may nakasukbit na patalim sa kanilang tagiliran bilang depensa kung sakaling umatake man ang mamamatay tao. Sa unang gabi ay walang bakas ng mamamatay tao na napansin ang lahat. Ngunit makalipas ang 3 araw, may natagpuan na namang biktima. Ang babaeng biktima ay si Constancia, isang balo at mag-isa na lamang na naninirahan sa kanyang bahay dahil nasa ibang lugar na ang mga anak nito. Natagpuan nito isang umaga sa bakuran mismo ng bahay na nakabulagta at wala ng buhay. Sa ikatlong biktima ay nagdulot na ng matinding takot sa buong baryo ang hindi kilalang mamamatay tao. Sa dami ng nagroronda ay wala man lang nakapansin dito. Lalo pa at dadaanan nila ang tapat ng bahay ng bagong biktima. Ngunit hindi pa rin nawala ng pag-asa ang mga tao na mauhuli rin nila ang mamamatay tao. Itay, mukhang pinaglalaruan lang tayo ng kriminal na yon. Napakadulas naman nun. Sambit dito ni Ebong. Hayaan mo't mahuhuli rin yan. Basta pag-igihan pa natin ang pagbabantay sa bawat isa. Wika naman ni Pasyo. Dahil sa pangyayari, ay nilagyan na ng tigda-2 sulo ang bawat bakuran ng bahay. Gumastos na ang barangay
para sa supply ng langis. Kahit ang kapitan ay binalot na rin ng takot, lalo pat marami sila sa kanilang bahay. Nakikiusap ako sa inyo na huwag sana tayong panghihinaan ng loob at patuloy pa rin ang pagroronda gabi-gabi. Wika dito ng kapitan. Nagkaisa pa rin ang mga tao sa kabila ng takot. Lumipas ang 1 linggo na walang nabiktima ang kriminal. Ngunit isang umaga, sa lugar ng tagpuan ay may isa na hindi na nakabalik. At ito ay si Mang Dadoy. Isang matanda na nagtitinda ng kandila sa may simbahan. Dahil sa nangyari, ay hindi na maiwasan ng karamihan ang mangamba at maiyak. Muling rumonda ang mga tao kahit umaga na upang hanapin ang matanda. Ayon sa 2 kasama nito, bandang 5:00 na ng umaga ay nag-abiso ang matanda na mauuna na siya sa kamalig dahil sumama ang pakiramdam. Kumpiyansa naman ang kasamahan nito dahil tanaw lang nila ang kamalig. Dito na nagduda si Pasio na ang kriminal ay hindi basta-bastang nilalang. Makalipas ang halos 1 oras na paghahanap ay natagpuan nila ang matanda na nakasandal sa isang puno. May taga sa leeg at dilat pa ang mga mata. Nang tiningnan nito ni Pasio, ay bakas sa mukha nito ang matinding takot. Hindi rin kalayuan sa kamalig ang pinangyarihan. Habang nasa bahay ang mag-ama, ay parehong tahimik ang dalawa sa tindi ng pag-iisip. Isang hiwaga sa kanila ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao. 4 na ang naging biktima nito sa loob lang ng 1 buwan. Nagbahagi ng agam-agam si Ebong. Inisip niya na baka isang aswang ang pumapatay. Ngunit bakit itak at hindi kuko o kagat ang paraan ng pagkitil? Isang katanungan na nagdulot ng palaisipan sa mag-amang albularyo. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin sila sa pagroronda. Pasapit ng hating gabi ay salita na ulit at isa si Ebong na nakatokang magbantay hanggang umaga. Nagpasya si Ebong na manatili sa isang malaking puno ng sampalok. Doon siya humiga sa isang sanga nito. Nakapikit ang binatang albularyo, ngunit gising na gising ang diwa nito. Pinakiramdaman niya ang buong paligid hanggang sa nakarinig siya ng kaluskos. Agad dumapa sa sanga itong si Ebong at maiging sinipat ang paligid. Malaking tulong ang liwanag ng buwan. Sa di kalayuan ay nakita niya ang isang sulok, palatandaan na may isang grupo. Subalit nasipat din niya ang mabilis na paggalaw ng mga halaman. Para bang may napakabilis na tumatakbo at patungo ito sa isang grupo na nagroronda. Agad tumalon si Ebong sa puno at sinundan ang nilalang na tumatakbo hanggang sa biglang bumulagta ang isa sa 3 kalalakihang nagroronda. Ni hindi man lang nila nakita kung sino ang may gawa. Sa animoy hangin lang na dumaan at agad na bumagsak ang isang kasama. Nagtamo ito ng malalim na sugat sa leeg. Sinubukan pa nila itong iligtas pero patuloy ang pagbulwak ng dugo sa bibig ng lalaki at sumisirit din ang dugo sa leeg nito. Ilang minuto lang ay binawian na ng buhay ang lalaki. Patay na ito nang dumating si Ebong. Dali-dali naman nilang dinala sa kamalig ang napaslang na si Simon.
Napaluhod na lamang ang asawa nito at matindi ang pag-iyak. Palihim naman na inilahad ni Ebong sa kanyang ama ang kanyang nakita. Dahil sa may nabiktima na naman, ay nagpasya ang lahat na magsiuwi na sa kanilang tahanan. Sabi ko na nga ba, hindi ordinaryong nilalang ang pumapatay. Kitang-kita ko ang napakabilis na kilos nito. Wika dito ni Ebong. Kakausapin ko ang kapitan, anak. Sa palagay ko ay dapat nang itigil ang pagroronda. Sagot naman dito ng kanyang ama. Matapos ang agahan, ay nagtungo na ang mag-ama sa kapitan. Inilahad ni Ebong ang kanyang nakita. Nagmungkahi naman si Pasyo na mas mabuting itigil na ang pagroronda. Imbis makaagap sa problema, ay mas naging pabor pa yata ito sa kriminal. Pinulong muli ni kapitan ang mga tao at nagdeklara ito na ititigil na ang pagroronda. Nagsalita naman si Pasyo na aalamin nila ang tunay na katauhan ng nilalang. May ideya na ang albularyo at di magtatagal ay liliit na ang mundo ng mamamatay tao. Hindi pa man kumpirmado pero walang masama kung susubukan. Pagsapit ng gabi ay sabay ang mag-ama na nagronda ng buong lugar. Nagpakawala ng usal si Pasyo sa paligid sa bawat 15 minutos na paglalakad. Habang nagpapausok naman ng balat ng nyog, itong si Ebong sa paligid hanggang sa maubos ang isang sako ng balat ng nyog. Hanggang sa tumambad sa kanila ang isang figura ng tao sa di kalayuan. Nakatayo lang ito. May suot na salakot at may hawak na isang itak. Agad naghanda ang mag-ama. Nagbato ng tigalpo itong si Pasyo. Pansin nila na naiiwasan ng taong iyon ang mga tigalpo. Ibig sabihin, may alam sa lihim na karunungan ang kanilang kaharap. Aswang! Isang aswang ang nilalang na iyan, itay! Sigaw na wika dito ni Ebong. Kumpirmado, hindi ordinaryong tao ang kalaban natin. Tugon naman dito ni Pasyo. Inilabas na rin ni Pasyo ang kanyang itak. Marahan silang lumapit sa nakatayong lalaki na natatakpan ang kalahati ng muka dahil sa salakot nito. Tirik na tirik rin ang buwan sa gabing yon, kaya inihagis na nila sa tabi ang mga sulong dala. Sinipat ni Pasyo ng mabuti ang itsura ng nilalang. Nakangisi ito ngunit bibig lang ang nakikita hanggang sa inangat pa ng lalaki ang muka. Hindi man klaro pero agad nakilala ni Pasyo kung sino ang taong iyon. Baldo? Pagtatanong dito ni Pasyo. Mabuti naman at naaalala mo pa ako, kaibigan. Pagtawang wika dito ni Baldo. Wala akong kaibigang traidor. Hayop ka, Baldo. Ikaw pala ang pumapatay sa lugar na ito. Mulinturan dito ni Pasyo. Ngayon mo ipakita ang iyong kabayanihan, Pasyo. Tugon naman dito ni Baldo. Matapos nun, ay bigla na lamang tumakbo palayo itong si Baldo na humahalakhak. Laking pagtataka naman ni Ebong kung papaano naging kaibigan ng kanyang ama ang isang uri ng aswang. Bumalik na lamang sila sa bahay. Ngayon, alam at kilala na nila ang kriminal. May tutuon na nila ang sarili sa isang aswang na naghahasik ng lagim. Habang nasa balkonahe ang mag-ama at nagkakape ay nag-usisa itong si Ebong tungkol sa pagkatao ni Baldo. Ayon sa kanyang ama, si Ebong pa lang ang kanyang anak noon. Nasa 5 o 6 na taong gulang pa lamang ito. Hindi man madalas na nagpapakita sa bahay nila si Baldo,
ay naging matalik na kaibigan nito ni Pasio. Sa unang pagtatagpo pa lang nila ay agad nang nagpahiwatig na hindi kalaban si Baldo. Matapat nitong sinabi kay Pasio na sa kabila ng kanyang pagiging aswang ay hindi siya kumakain ng tao. At katulad ni Pasio ay hangad rin ito ang kapayapaan sa buong isla. Pinatunayan naman ni Baldo ang kanyang mga sinasabi sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga kalahi nitong aswang na walang ibang ginawa kundi ang pumaslang at maggasik ng lagim sa kanilang lugar. Simula nun ay naging magkasangga na sila sa pagpuksa ng mga masasamang nilalang. Ang una nilang pinagsamahan ay ang pagtukoy at pagpaslang sa isang mambabarang. Hindi matatawaran ang naging samahan nila. Kaya dito nagmula ang pananaw ni Pasio na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang nilalang na magbago. Sa laki ng tiwala ni Pasio sa dating kaibigan ay maraming beses na itong nakipag-inuman at kung minsan ay doon pa inuumaga sa bahay ni Baldo. Sa panahong iyon ay may asawa at anak na si Baldo. Katulad rin niya ang kanyang asawa na walang ibang nais kundi ang mamuhay ng normal kasama ang mga ordinaryong tao. Maraming hayupan sila Baldo, hindi upang ibenta, kundi iyon ang kanilang konsumo. Ang lahi nila ay mga aswang na hindi talaga kumakain ng tao. Nabubuhay sila sa karne ng hayop, lalo na ang atay at dugo nito. Sa bawat aswang o nilalang ng dilim na napapaslang ni Baldo ay si Pasio ang pinasalamatan ng mga tao. Ang albularyo ang bahala sa espiritual na aspeto at si Baldo naman ang bahala sa labanan. Subalit dinapuan ng pagkainggit itong si Baldo. Nag-umpisa ito sa pagsalungat sa usapan nila ng albularyo hanggang sa natumbok na ni Pasio ang ibig sabihin ni Baldo. Baldo, alam mo naman kung ano ang tingin ng mga tao sa isang aswang, di ba? Wika dito ni Pasio. Bakit hindi mo gamitin ang impluwensya at sabihin sa mga tao na hindi kami masamang aswang? Sambit naman dito ni Baldo. Alam mong hindi yun madali. Hindi nila agad maintindihan dahil mangmang sila sa karunungang alam natin. Sagot dito ni Pasio. Ang sabihin mo, pumapalakpak din ang tenga mo sa bawat papuri ng mga tao sa'yo, habang ako itong nagbubuwis ng buhay sa pakikipaglaban. Mariing turan dito ni Baldo. Naging malungkot si Pasio sa naging pananaw ni Baldo. Hindi naman niya ginusto na pupurihin siya ng mga tao at ang lihim ay parang usok na hindi mo maikukubli sa pagkuyom ng iyong palad. Isang gabi ay sumugod ang mga tao sa bahay ni Baldo. Ngunit hinarang sila ni Pasio at pilit pinigilan ang mga tao. Maraming saksi na raw kasi na nakikita ang asawa ni Baldo na kumakain ng buhay na hayop. At ang huli na nagpaigting sa mga tao ay nang may nakakita sa babae na nilapa ang isang kambing. Sa sandaling iyon ay napigilan ni Pasio ang mga tao. Pumasok siya sa loob ng bahay at kinukumbinsi itong si Baldo na wag magalit sa mga tao. Makakaya pa niya itong baguhin ang pagtingin sa kanila. Huli na, Pasio. Kung noon mo pa sana ginawa, baka naintindihan pa ng mga tao. Mariing wika dito ni Baldo. Ipagpaumanin mo, kaibigan. Pero kailangan mo magtiwala sa akin. Pagsusumamo naman dito ni Pasio. Sa gabing iyon ay nagawa ni Pasio na maging mahinahon ang magkabilang panig. Subalit, minsan isang gabi
ay nahuli mismo ni Pasio ang pagpaslang ni Baldo sa isang tao. Ang taong iyon ay nag-uudyok sa taga-baryo na sugpuin ang pag-iral ng mga aswang sa kanilang lugar dahil malaking banta sila sa kanilang kaligtasan. Nangako ka, Baldo. Pero ano itong ginawa mo? Wika dito ni Pasio. Pasensyahan na lamang tayo, Pasio. Pero hindi mo na mababago ang pagtingin ng mga tao sa amin. Mariing turan dito ni Baldo. Matapos ang gabing yon ay naglaho na ang mag-asawa at hindi na muling nagparamdam sa isla ng Jumali. At iyon ang kwento ng magkaibigan na nagtapos sa hindi magandang pangyayari. Samantala, nagpasya na si Pasio na labanan itong si Baldo. Walang kapatawaran ang mga ginawa nitong pagpaslang sa mga tao. Pagsapit ng umaga, ay lalakad na sana si Pasio upang kumuha ng mga bagakay para gawing sibat. Pinigilan siya ni Ebong at pinagpahinga. Gumawa ng maraming sibat si Ebong. Paghahanda ito para sa labanan kontra aswang. Hindi ito magiging madali dahil kung sa pisikalan ay dehado sila. May kabal ang aswang. Bukod pa nito ay di hamak na mas malakas at mas mabilis kumpara sa kanila. Matapos ang paggawa ng mga sibat ay muling inaral ni Ebong ang libreta ng mga usal. Mas pinalakas pa niya ang espiritual na kaalaman dahil dito sila nakakalamang kay Baldo. Nang sumapit ang gabi, naghahanda na ang mag-ama sa muling pagronda. Sabay silang natigilan nang maramdaman nila ang presensya ni Baldo. Sumilip si Ebong sa bintana at kitang-kita niya ang buong paligid dahil sa liwanag ng buwan. Isinara nito ang lahat ng bintana at tanging ang entradang pinto ang nakabukas. Dito naglapag ng isang gasera si Ebong sa balkonahe at sa di kalayuan ay natanaw niyang muli ang lalaking nakasalakot na may bitbit na itak. Ramdam na ni Ebong ang paparating na labanan. Albularyo kontra aswang. Nagtirik ng kandila sa sahig itong si Pasio. Lumuhod ito at nagkumpisang mag-usal. Lalabanan niya si Baldo sa pamamagitan ng espiritual niyang kakayahan, habang si Ebong naman ay sa pisikal na pamamaraan. Hawak ni Ebong ang itak at isang sibat at nakasukbit sa balikat. Ang lagayan ng mga sibat na may tigi-isang metro ang haba. May inihanda na rin ang binata ng mga sibat sa bakuran at sa labas ng bakod. Bumaba na ng bahay ang binatang albularyo. Ginawa niyang kwintas ang langis bilang palatandaan kung gaano kalapit ang aswang sa kanya. Marahan na nagkubli si Baldo sa likod ng isang puno. Agad naman itong pinuntahan ni Ebong, ngunit hindi uminit ang langis. Hudyat na wala na sa malapit si Baldo. Pormang atake na ang binata habang hawak ang sibat sa kanang kamay, hanggang sa biglang uminit ang langis. Palinga-linga si Ebong hanggang sa lumitaw sa harapan niya itong si Baldo. Nasangga ng kanyang itak ang tangkang pagtaga ni Baldo sa kanya, ngunit bumagsak siya sa lupa. Akmang tatagain pa siya ni Baldo nang bigla itong napatras at mabilis na inalog ang ulo. Alam naman ni Ebong na ang may gawa nito ay ang kanyang ama. Nahati na ang atensyon ni Baldo. Umangil ang aswang at sumigaw. Tinawag niya si Pasio at pinalalabas ng bahay. "Huwag kang duwag, Pasio. Lumaban ka ng harapan," wika dito ni Baldo
Sa mga sandaling ito ay agad ibinato ni Ebong ang sibat, ngunit nakailag ang aswang. Nagtagisa na ng lakas ang bawat isa. Ramdam ni Ebong ang lakas ng aswang. Nahihirapan na siya. Mabuti na lang ay nagugulo ito ng kanyang ama. Gawa nga ng pag-atake ni Pasyo sa isip ni Baldo, ay nagawa ni Ebong na mabitawan ng aswang ang itak. Dito nahagip ng binata ang balikat ng aswang. Ngunit sa pagganti nito ay nakalmot naman niya ang albularyo at natamaan ito sa tagiliran. "Ano bata? Kaya pa ba?" tanong dito ni Baldo. Hindi ako magpapatinag sa isang demonyong katulad mo. Sagot naman dito ni Ebong. Sa muling pag-atake ni Ebong ay isang malutong na sapak ang sumalubong sa kanya at tinawa ng kanyang sikmura. Tumilapon ang binata at labis na ininda ang tama sa tiyan. Uundayan pa sana ni Baldo ng sipa, ngunit napaatras naman ito at napaluhod habang hawak-hawak ang ulo. Ngunit hindi naman makalaban sa Ebong dahil namilipit pa ito sa sakit na parabang mahihimatay na. Pinilit niyang bumangon hanggang sa nadampot niya ang sibat. Sumigaw ang aswang at umatake ito sa binata. Naitarak ni Ebong ang bagakay sa hita nito, dahilan upang mapatras ang aswang. Pero sadyang malakas si Baldo. Mabilis itong tumayo at sasakmalin na sana niya ng kalmot itong si Ebong nang biglang tumilapon si Baldo dahil sa tigal pong ginawa ni Pasyo. Lumabas na pala ng bahay ang matandang albularyo. Agad namang gumapang papalayo itong si Ebong. Hinanap niya ang kanyang itak, ngunit hindi niya ito matagpuan. Samantala, sumugod na si Pasyo gamit ang itak. Pinagtataga niya si Baldo, ngunit hindi niya ito matamaan. Pilit na bumangon si Ebong at tinigal po ang aswang, dahilan upang gumulong ito sa lupa. Sumunod naman sa pag-atake si Pasyo, ngunit nagawa ni Baldo na mahiwalay sa kamay ng albularyo ang hawak nitong itak. Nakadampot naman ang sibat si Baldo, subalit sa kanyang pagsugod ay binangga lamang siya ng aswang at muling tumilapon. Mabilis na sinugod ni Baldo si Pasyo at tumarak ang matalas na kuko sa tiyan ng albularyo. Dito na tumawa si Baldo dahil napuruhan niya ang albularyo. Gumanti naman ang ngisi si Pasyo dahil naitarak din ito ang bagakay sa mismong puso ng aswang. Sabay na napatras ang dalawa at bumagsak sa lupa. Napasigaw na lamang si Ebong dahil alam niya na matindi ang tama ng kanyang ama. Pinilit niyang bumangon at patakbong lumapit kay Baldo. Buong lakas niyang itinarak ang sibat na bagakay sa leeg ng aswang. Hindi pa nakontento si Ebong. Hinugot niya ang sibat sa dibdib ng aswang at paulit-ulit niya itong inundayan ng saksak. Nagtatalsika na ang mga dugo ni Baldo habang hindi naman ito nakalaban pa at tuluyan ng binawian ng buhay. Umiiyak na lumapit ng mabilis itong si Ebong sa kanyang ama. Itay, gagamutin kita, Itay. Gagamutin kita. Sambit dito ni Ebong. Alam natin pareho, anak, na hindi na kayang gamutin ang tama ko. Huwag mo sanang kakalimutan ang mga pangaral ko sa'yo. Wika dito ng kanyang ama. Naghihirap na rin ang matanda habang kandong ito ni Ebong. Hanggang sa nagbitiw na ito ng kanyang huling hininga. Labis-labis na lamang ang panlulumo ni Ebong. Walang patid na pagluha ang tangi niyang nagawa. Nagwakas ang paghahasik ng lagim ni Baldo, ngunit nagwakas rin ang buhay ni Pasyo.
Ngayon ay lubos ng naulila itong si Ebong. Nakiramay ang buong baryo sa pagkamatay ni Pasio. Wala itong ginawa kundi protektahan at gamutin ang mga nangangailangan. Ipinagluksa ng lahat ang matandang albularyo. Sa libing ni Pasio ay nagpasya rin si Ebong na lisanin ang kanilang lugar. Ngunit nangako ito na babalik, at sa kanyang pagbabalik, tangan niya na ang mas malakas na albularyo. Ipinangako niya sa mga tao na muli siyang magbabalik at katulad ng kanyang ama ay iaalay nito ang buhay sa pagprotekta sa mga tao. Nagtungo naman ang binata sa isla ng Pulilio, kung saan naroroon ang kaibigan niyang Antingero. Sa pagkakataong ito ay nabuo na ang kanyang desisyon na maging isang ganap na Antingero. Napagtanto niya na kung may tangan siyang mutya ay mas mapaninindigan pa niya ang pagtatanggol sa mga tao laban sa pambihirang abilidad ng mga aswang. Makalipas ang ilang araw ay narating na rin niya ang isla. Muli silang nakita ng kaibigan niyang si Emilito. May sarili na pala itong pamilya. Inilahad niya sa kaibigan ang karanasan niya sa isla ng Jumalig. Ganoon din si Emilito ang mga katakot-takot na pinagdaanan niya sa pagtugis ng mga aswang at iba't ibang uri ng nilalang. Hindi ka ba natatakot na baka madamay ang pamilya mo sa iyong laban? Tanong dito ni Ebong. Yan din ang iniisip ko noon, kaibigan. Pero sadyang ito ang tadhanang pinasok ko. Masakit pero kailangang gampanan ang responsibilidad na iniatas sa atin ng may likha. Wika sa kanya ni Emilito. Lumipas ang 2 araw. Naglakbay na ang dalawa upang hanapin ang mutya na nakatakda kay Ebong. Kalimitan sa mga mutya ng kalikasan ay kusa itong nagpapakita sa mga taong naisin nito. Lumipas pa ang ilang buwan. Paulit-ulit na naglakbay ang dalawa hanggang sa isang gabi. Habang mahimbing na silang natutulog ay nagising itong si Ebong. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay ni Emilito. Nagtataka siya kung bakit napakalakas ng agos ng tubig, samantalang malayo naman ang ilog sa kanila. Hindi rin malaman ni Ebong kung bakit tila naiengganyo siya sa tunog na gawa ng tubig. Kumuha siya ng gasera at nagtungo sa ilog. Isang napakapayapang gabi. Umupo naman si Ebong sa pangpang. Sa sandaling iyon ay naalala naman niya ang kanyang ama. Hindi niya napigilan ang maluha hanggang sa may napansin siya sa mababaw na parte ng tubig na tila umiilaw na kulay puti. Marahan niya itong nilapitan at inilapat pa ang gasera sa tubig. Nakita niya ang isang bato na kulay pilak. Kinuha niya ito at bumagsak siya sa ilog. Nabitawan ang gasera. Bigla kasing lumutang ang bato at tumama sa kanyang dibdib. Nakadama siya ng konting init at kitang-kita niya ang pagbaon ng bato sa kanyang dibdib. Agad siyang tumakbo habang kinakapa-kapa ang dibdib. Nagkandadapa-dapa na siya sa pagtakbo dahil sa dilim ng paligid. At nang makarating siya sa bahay ng kaibigan, ay ginising niya ito. Tinanggal niya na ang hiya dahil nais niyang malaman kung ano ang nangyayari. Matapos niyang isalaysay ang nangyari sa ilog, ay ngumiti naman itong si Emilito habang nagwiwika ito ng, Napakaswerte mo, kaibigan. Mutya ng tubig ang nakuha mo. Matapos may bahagi ni Emilito ang kakayahan ng mutya na tangan na ni Ebong, ay nagsimula na siyang magsanay sa paggamit nito hanggang sa nagbalik na si Ebong sa isla ng Jumalig.
isang bagong simula para sa binata na isang albularyo at isa ding antingero. Ang kwento ng mag-ama ay nagpapaalala sa atin na walang magandang may dudulot ang pagkainggit sa ibang tao. Maniwala man kayo o sa hindi, may mga aswang talaga na hindi kumakain ng tao. Ngunit ang magandang samahan ay sinira lamang ng dahil sa inggit. Matuto sana tayo na maging kontento kung ano ang meron tayo. Lahat ng tao ay may iba't ibang kakayahan. Imbis na ikukumpara natin ang sarili sa iba, mas mabuting pagyamanin na lang natin kung ano ang ibinigay sa atin ng may likha. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Naway merong kayong napulot at may nakuha kayong aral sa kwentong inilahad natin. Maraming salamat.